Halos 80 proyekto ng 15 contractor na pinangalanan noon ng Pangulo ang tinututukan ng Independent Commission on Infrastructure o ICI. Kanina, ilang dokumento kaugnay ng mga proyekto kontra baha ang isinumiti sa komisyon. Nakatutok si Joseph Morong. 8 kahong mga dokumento tungkol sa flood control projects, karamihan galing Davao Oriental, ang isinumite ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Dagdag ito sa nauna ng halos 100 mga kahon na mga ebidensya sa mga posibleng ghost flood control project na iniimbestigahan ng ICI. Sa pulong ng Project Investigation Task Force na pinangunahan ni ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr., binusisi kung ilan sa 421 na suspected flood control project na isinumite ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pwedeng maging basihan ng reklamo. Kasunod na rin ito ng investigasyon sa Senado kung saan nakita na hindi naman pala lahat ng 400 proyekto ay maituturing na ghost projects dahil mali ang coordinates o datos ng lokasyon nito. The objectives of today's meeting is to consolidate and synchronize relevant data, key issues and concerns, identify specific tasks and action points for follow-through. At least harmonize the data that we'll be using so that yung ongoing na investigation ay maitama na. Ayon kay ICI Special Advisor Retired General Rodolfo Azurin, sa 421 na mga proyekto nakatuon ang pansin nila sa 79 na mga proyekto na hinawakan ng top 15 na mga contractors na pinangalanan ng Pangulo. Ang maging outcome nun is we validate may ghost ba or nagawa yung project, kung ginawa ba yung project dun sa specified na location, and then from there, we make our recommendations. 2 opisyal na lamang ng ICI ang natira sa komisyon na binuo ng Pangulo, sina Azurin at Reyes, matapos mag-resign ng mga commissioners na sina dating DPWH Secretary Rogelio Singson at Auditor na si Rosana Fajardo noong Disyembre. Sa harap ng trabahong yan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, ayon kay ICI Special Advisor Retired General Rodolfo Azurin, nasa Pangulo na raw kung ipapatigil na nito ang trabaho ng ICI. We do not know yet. So wala pa namang guidance ang Office of the President. For how long we stay, we do not know, but we continue to do our work. Sinabi dati ng Pangulo na pinagsusulat na niya ng report ang ICI na mga nagawa nito at pagkatapos ay magdedesisyon siya sa kapalaran ng ICI. Bukod sa mga isinumitayong dokumento ng PNP-CIDG, nagsumite rin ang ACT Teachers Party List ng ebidensya ng umunoy 80 flood control projects sa Davao sa ilalim ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Meron ding isinumite ang mga dokumento si Senador Antonio Trillanes IV laban din kay Duterte. Pinaiimbestigahan din ng Land Transportation Office ang hindi magamit na multimilyong pisong halaga ng Central Command Center na ang kontraktor ay ang Santos Corporation ni dating Congressman Saldico. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.